So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos ay mabuti. Amen. So tunay na ang Diyos ay mabuti po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nasa FB Live na ito ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. At sa mga makakarinig ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po muna'y umawit sa Panginoon. Akala ko di na darating pa ang sandaling ito sa buhay ko, ang maranasan katuparan ng pangako, ang mahawakan tagumpay na inaasam. Maraming di naniwala, maraming umadlang, marami ang nagsabi wag na akong maghintay. Tila walang pag-asa, tila walang wakas. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo ay nagmahal. Di ako nagkamali magtiwala sa inyo. Hallelujah. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali, ako'y nagmahal. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon muli na makapag-aral ng iyong salita, O Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na di nagbabago, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon, na kalakasan, Panginoon, at pag-iingat sa bawat isa, O Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay na kay Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na di nagbabago sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. At sa iyo ko po ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at tanging pagsamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay nasa Gawa 2 Corinto chapter 10 verse 7. 2 Corinto chapter 10 verse 7. So kung meron po tayong banal na kasulatan, tayo po ay makipagbukas sa 2 Corinto chapter 10 verse 7. Ang sabi po dito, masdan ninyo ang mga bagay na nasa harapan ng inyong mga mata. Kung ang sino man ay nagtitiwala na siya ay kay Kristo, paalalahanan niyang muli ang kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo, kami ay gayon din. So ulitin ko po,
Masdan ninyo ang mga bagay na nasa harapan ng iyong mga mata. Kung ang sino man ay nagtitiwala na siya'y kay Kristo, paalalahanan niyang muli ang kanyang sarili na kung paanong siya'y kay Kristo, kami ay gayon din. Hallelujah. So, ang ating pong paksa o ating tatalakay ngayon ay pinamagatan kong pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Amen. So maraming tao ang humahatol batay sa panlabas na anyo o katayuan, lalo na sa atin mga mananampalataya. Hindi po natin na maiiwasan ito, nakakagawa minsan tayo ng kasalanan kahit na tayo ay nasa loob ng church. So nakakagawa tayo ng kasalanan na minsan ay nahuhusgahan natin ang iba kahit sa isipan pa lang natin. So minsan na sasabihin natin, ay hindi naman to ganyan. Pero ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat hahatol sa panlabas na anyo o katayuan, kundi sa kanilang relasyon kay Kristo. Amen. So, hindi dapat tayo humatol sa anyo o katayuan ng ating kapatid na mga mananampalataya, kundi sa kanilang relasyon kay Kristo. Amen. So, ang talatang ito ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na naglalayong palakasin ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa. So, may tatlong punto po dito na aking nakita sa ating talata. So, ang una po ay ang pagkakaisa sa pananampalataya. Amen. So, ang lahat ng mananampalataya na kay Kristo ay dapat tratuhin sila ng may pagmamahal at respeto. Amen. So, dahil tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, tayong lahat ay mananampalataya, dapat ang pagtatrato natin sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-churchmate, sa ating mga nakakasalamuha dito sa iglesia, ay tratuhin natin ng may pagmamahal at respeto. Amen. So, sabi po sa Galatia 3:28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang nagiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Amen. So sinasabi po dito sa ating kasulatan, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo. Amen. So sinasabi dito, wala tayong dapat husgahan. Kasi sabi dito, lahat tayo ay iisa kay Kristo. Amen po ba? Amen. So tayo pong lahat ng ating mga kapatiran, ng ating mga dito po kung tayo man ay leader sa isang iglesia, dapat tayo pong lahat ay may pagmamahalan, may respeto. Ganyan din yung membro. So kung tayo ay mga membro, dapat tayo ay may pagmamahal at respeto sa bawat isa. Kasi po ito yung pagkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. So sabi nga doon, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo. Amen po. Amen. So isa pa pong verse dito, Efeso 4:13. Hanggang sa kami magkaisa sa pananampalataya at sa pagkilala sa anak ng Diyos. So hindi ko na po naituloy yung basta po ang sabi po dito, Efeso 4:13, hanggang sa kami magkaisa sa pananampalataya at sa pagkilala sa anak ng Diyos. Amen po. So sinasabi lang dito na tayong lahat ay may pagkakaisa sa pananampalataya at sa pagkilala kay Kristo. So tayo pong lahat mga kapatid, para hindi masira yung relasyon natin sa Panginoon, para hindi masira yung relasyon natin sa ating mga kapatiran, para hindi masira yung ating relasyon sa bawat isa sa church na ating kinabibilangan,
tayo'y magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. Amen. Huwag nating husgahan, yung kung ano man yung nakikita ng ating mga mata sa ating mga kapatid. Ang tingnan natin ay kung paano siyang lumalakad na may relasyon sa Panginoon. Amen po. Amen. So, pangalawa po na ano ba yung dapat nating gawin para maging malakas yung ating pananampalataya at pagkakaisa. Pangalawa, pagtanggap sa iba. Amen. Yung una po, pagkakaisa sa pananampalataya. Pangalawa, pagtanggap sa iba. Hindi dapat natin hatulan ang mga tao batay sa kanilang panlabas at anyo o katayuan. So dapat kung ano yung hindi natin dapat sila hatulan. Amen po ba? So sabi doon sa Roma 15:7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa tulad ng pagtanggap sa inyo ni Kristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. So tayo nga makasalanan, di po ba? Tayo nga makasalanan, marami tayong pagkakasala. Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong lumapit tayo sa Kanya, tinanggap niya tayo. Kahit na tayo ay marumi, kahit na tayo ay hindi karapat-dapat sa Kanya, pero tinanggap niya tayo. Gayon din sa ating mga mananampalataya na miyembro, gayon din sa ating mga kasamahan sa simbahan. Ano man yung kanilang pagkakamali, ano man yung kanilang nagawa, huwag nating tingnan kung ano yung nakikita natin sa kanila. Ang tingnan natin para sila ay mag-grow yung kanilang pananampalataya. Ang tingnan natin sa kanila ay kung paano yung relasyon nila sa Diyos. Amen po. Amen. Huwag natin silang husgahan. Huwag natin silang tingnan kung ano yung nakikita ng ating mga mata. Amen po. So bagkus, ang tingnan natin ay yung relasyon niya sa Panginoon. Amen po. Amen. Sabi sa Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo sa isa't isa, maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Amen. So syempre pag tinanggap po natin yung iba, yung kung ano yung ibig sabihin nun, pinapatawad natin siya. So sabi nga dito, sa halip maging mabait kayo sa isa't isa. So tayo pong mga mananampalataya, tayo lang po yung makakagawa noon na tayo ay maging mabait sa isa't isa. Hindi dapat tayo nag-aaway. Hindi dapat tayo nagpapataasan. Hindi dapat po tayo nagkakagulo sa ating iglesia. Dapat po tayo ay bawat isa sa atin ay nagkakaisa. May mabait na hangarin, sabay na hangarin para sa Panginoon. Amen po. So, maaaring magpatawad kayo sa maawain. So, dapat po tayo maging maawain. Hindi po tayo dapat maging kumbaga sana yung salita ng salibutan, bitter. Hindi po dapat tayo maging ganun. Dapat po tayo ay maging maawain, mapagpatawad tayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Amen po. Kaya sinasabi ko nga dito po saan natin na kung gaano man tayo makasalanan, ganun man yung kasalanan na gawa natin, mahal na mahal tayo ni Kristo. Amen po ba? Kahit ano yung pagkakasala natin, ano yung nagawa nating kasalanan, mahal tayo ni Kristo. Amen po. So amen. Kaya dapat po tayo po ay tanggapin natin yung iba. Amen po ba? Yung kung paano tayo tinanggap ng Panginoon, ganun din ang pagtanggap na gawin natin sa iba, lalo na sa ating mga kasamahan. Kung may nakikita man tayong kahinaan sa Kanya, kung may nakikita man tayong pagkukulang sa Kanya, tanggapin natin, patawarin natin. Dahil
Sabi nga, tayo ay pinatawad ni Kristo. Tao lang tayo. Sabi nga, tao lang tayo. Kung si Kristo nga ay nakakapagpatawad ng maraming kasalanan, tayo pa kaya? Amen po ba? Amen. So, pangatlo po ay pagtutuon sa spiritual na aspeto. Amen. So, sabi po dito, para tayo ay mapalakas ang ating pananampalataya at pagkakaisa, tayo ay magkaroon ng pagtutuon sa spiritual na aspeto. So, dapat bigyang pansin ang spiritual na aspeto ng mga tao at hindi lang yung kanilang panlabas. Amen. So, huwag daw nating tingnan yung panlabas, kundi yung spiritual na aspeto ng kanilang buhay. Amen po. Amen. So, sabi po sa 1 Samuel 16:7, ngunit ang Panginoon ay nagsabi kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang anyo o ang taas ng kanyang tangkad, sapagkat ang aking sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin sa bagay na tinitingnan ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. So kung ito po yung dapat nating gawin. So tumingin, katulad ng Panginoon, tinitingnan niya ang tao sa puso. So wag nating gayahin yung sa sanlibutan na ang bawat isa ay tumitingin sa kung ano yung nasa panlabas na kaanyuan. Ang tingnan po natin yung nasa puso natin. Amen. Kung ano yung sinasabi ng ating puso, kung ano yung sinasabi, kung ano yung nakikita natin sa iba, sa puso ng iba. Amen po ba? Kasi ang Panginoon, gaano man, sabi nga natin, gaano man tayo marami, ano man yung nagawa nating kasalanan, pero yung desire mo, yung desire ng puso mo na makapaglingkod sa Panginoon, yun ang dapat nating tingnan. Amen po ba? So, hindi natin dapat tingnan yung iba, yung kasalanan ng iba, yung pagkakasala ng iba, yung pagkukulang ng iba. Amen po ba? So, dapat pagtuunan natin yung spiritual na aspeto ng ating mga kasamahan. Amen po. Amen. So, ang 2 Corinto 10:7 po ay nagpapaalaala sa atin na hindi dapat hatulan ng mga tao batay sa panlabas na anyo katayuan, kundi sa kanilang relasyon kay Kristo. Ito ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng pagtanggap, pagmamahal at respeto sa lahat ng mananampalataya. Ano man ang kanilang panlabas na anyo katayuan, binabanggit dito sa talata na kung ang isang tao ay naniniwala na siya ay kay Kristo, dapat din niyang kilalanin na ang iba ay kay Kristo din, tulad ng mga apostol sa ngalan ng Diyos. Ang pahayag na ito ay nangangahulugan na ang isang tao ay tunay na sumusunod kay Kristo. Dapat niyang kilalanin at tanggapin ang iba pang mananampalataya bilang mga kapatid sa pananampalataya. Ito ang nagtuturo sa atin tungkol sa pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng lahat ng mananampalataya kay Kristo. Amen po. So kung hindi natin titingnan mga kapatid, o kung hindi natin ang sabi po dito kasi ay kung hindi natin kikilalanin, amen po ba? Kung hindi natin kikilalanin, kung tayo mismo sa sarili natin, kinikilala natin ang ating sarili bilang na kay Kristo, ganun din dapat yung iba, kilalanin natin ang iba na siya ay na kay Kristo din. So hindi mo siya huhusgahan na ay hindi naman yan kay Kristo. Yan ay sa iba na, yung mga ganun. So hindi po kailangan kung paanong kinikilala mo ang iyong sarili bilang ikaw ay na kay Kristo, ganun din po dapat na kilalanin mo ang iba na na kay Kristo din siya. Bakit po? Kasi po, ang sabi dito, ito ang magtuturo sa atin tungkol sa pagkakaisa. Amen. At pagkakapantay-pantay
ng lahat ng mananampalataya kay Kristo. Amen po. So, amen. So, ito po yung mga bagay na kailangan natin dapat gawin upang tayo magkaisa sa pananampalataya, upang tayo magkaroon ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa pananampalataya. Amen po. So, ang una po yung pagkakaisa sa pananampalataya. Pangalawa, pagtanggap sa iba. At pangatlo, yung pagtutuon sa spiritual na aspeto. So, yun lang po yung mga kapatid ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong umagang ito, na sa 2 Corinto 10:7 ay dapat tayo magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahal sa isa't isa, respeto. So, alam ko po maraming sa bawat churches ay mayroong mga ganong sitwasyon, mayroong mga ganong pagkakataon, pero hindi po yun kalooban ng Panginoon. Kung meron man nagawa ang isa nating kasamahan, kung meron man ikaw mismo sa sarili mo, kung ikaw mismo ay may nagawa sa iyong sarili, patawarin mo yung sarili, patawarin mo yung iba, upang sa ganun ay magkaroon ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay ang bawat isa. So, tunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay hindi siya narito sa atin para magkagulo tayo. Ang Panginoon ay narito upang pag-isahin tayo, magkaisa tayo sa pananampalataya para sa Kanya. Amen po. Amen. So, salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nadiyan sa atin palagi. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nangiiwan. Ano man yung mga problema natin sa ating paligid, yun ay inaayos ng Panginoon. Ano man yung gusot sa ating mga sitwasyon sa bawat churches, yun ay inaayos ng Panginoon. Kung titingnan mo ang sarili mo, na ikaw ay na kay Kristo, at titingnan mo rin yung iba na siya ay na kay Kristo din. Doon magsisimula yung pagkakaisa at ang pagkakapantay-pantay natin bilang mga mananampalataya. So, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa mga narinig naming salita, Panginoon, na binitiwan ng aking labi, Panginoon, na ginamit niyo, Panginoon, sa umagang ito, O Lord. Nawa, Panginoon, ang mga bawat salita na ito na aming narinig, Panginoon, ng aming mga kasamahan dito sa FB Live na ito, na kung sila man ay nakakaranas ng ganoon, O Lord, huwag nilang tingnan, Panginoon, yung kung ano yung nakikita nila na panlabas na anyo ng kanilang kasamahan, Panginoon. Bagkus ang tingnan nila ay kung paano sila maglingkod or kung paano yung relasyon nila sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, na ginagamit niyo, na patuloy niyo ginagamit sa iyong ubasan, O Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Nawa ang mga salita na ito ay maging rema sa aming puso't isipan, na ang bawat salita ninyo, Panginoon, ay nagdudulot ng pagkakaisa, ng pagkakapantay-pantay sa aming mga mananampalataya, Panginoon. Kung ano man yung aming nasa puso ngayon, Panginoon, kung ano man yung nasa aming mga puso, Panginoon, kung ano man yung laman ng aming mga puso, Panginoon, alisin niyo po, Panginoon, ngayon din, O God. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtatapos na ito ng devotion na ito, O Lord, maisip namin, maalaala namin, Panginoon, na kung gaano niyo kami pinatawad, Panginoon, ganun din ang pagpapatawad namin at bigyan namin ng pagmamahal ang mga tao sa aming paligid, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay na kay Diyos na mabuti, Diyos na di nagbabago, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa iyo, O God. Hallelujah.
sa oras na ito, Panginoon. Oh God, hallelujah. So, maraming salamat po sa pakikinig ng bawat isa at God bless po sa ating lahat. Hallelujah.